Alright, Sniper 150. Yan, no? Sila sir, no? Sir, taga saan pa po kayo? San Mateo, no? Malapit lang. Dito, nagpa-install po sila sir ng package number 5, no? Combo lights, yung rapid horn, horn switching, PIA horn, dalawa po yan, no? Ito po yung isa. Tapos mini driving light. Yan. Tapos additional ng voltmeter, no? With charger. Okay, dito, kung mapapansin nyo, no? Marami na po tayong na-install na features. Ayan, parts. Pero kukunti po yung makikita nating wirings, no? Ang ginagawa natin, ina-harness po natin lahat, no? Para mas malinis tingnan, parang stock pa rin po. Okay, ito po yung manilagay nating switch. Ayan, MSM, original po yan, no? Metal po yan. Tapos passing switch para sa combo lights. And then hollow switch para naman sa horn switching, stock to loud. Ayan, lahat po yan sama-sama sa isang harness. Pababa po yan, umikot sa chassis. And then papunta na po yan dito, no, sa ating power module. Okay, naglalagay po tayo yan para may control lahat ng mga parts na kinabit natin ngayon. Tulad ng PIA, MDL, combo lights, rapid horn. Diyan na po lahat dumiretso yan. Okay, siya po yung distributor ng power mga sir, no? Para yung kuryente dumadaloy, wala pong fluctuation. Kumbaga, maiwasan natin yung overload sa wirings, no? Okay, hindi po iinit yung dahil din po dito. Okay, mula sa battery, papuntang trigger, and then papunta na po sa output, sa busina, sa NPL. Okay, nadidistribute po ng maayos, ano? Okay, walang agawan sa kuryente. Kahit mag-on po tayo ng sabay-sabay, headlight, signal light, hindi po ihina yung busina. Magbusina man tayo, hindi po ihina yung MDL, pati yung headlight. Ganun po yung maganda rito sa may power module, no? Denso po yan, made in Japan. Talagang sure na matibay po, no? May mga customer po tayo, no? 5 years na po yung ganyan nila. All goods pa rin. Ang kagandahan pa dyan, magpalit man tayo ng busina, katagalan, no? Tapos MDL, plug and play na lang po. Tatanggalin lang natin sa terminal, and then salpak yung panibagong brand. Okay na po, ready to use na. Kahit anong brand po ng busina mga sir, tsaka MDL, applicable po yan dito. Hindi na po natin to babalatan, hindi na po natin to re-rewiring, fix na po yan dyan. Salpak na ng panibagong parts. Okay, ayan, no? Ayun ang maganda sa wirings natin, no? Talagang pang matagalan po. Lahat ng ginamit natin dyan mga sir, no? Pang automotive wire na po, no? Okay, talagang pure copper, hindi po nagpupulbos. Okay, mga ganito po yan, no? Ayan, Japan wire po, no? Okay, pang automotive siya. Talagang pure copper. Medyo maselan po kasi tayo, no? Pagdating sa wire, gusto natin talaga yung magandang klase po yung kinakabit, no? Hindi po natin tinitipid. Lalo sa pagbalot po ng automotive tape, no? Okay, yung purpose natin dito, kaya binabalot natin para waterproof, no? Okay, maabutan man ng ulan sa daan si sir, hindi po tayo basta-basta magkakaroon ng malfunction po, no? Pwede po kasing mag-moist yung wirings natin pag walang balot. Mangingitim po yung mga hibla ng wire, no? Mga tanso. Okay, pagka ganon, doon na po mag-umpisa yung corrosion. At the same time, magmamalfunction na. Okay, kaya ang ginagawa natin, ginagaya natin yung Yamaha. Ayan, lahat ng manufacturing ng motor talagang binabalot po, no? Para sa outdoor use. All weather, kumbaga. Mainitan man yung mga wirings natin, hindi po basta-basta lulutong po, no? Okay, ayan, hindi po lulutong overtime. Ayan. Okay, bago natin balutan yan mga sir, nakahinang po yan sa loob, no? Para talagang kapit na kapit yung wirings natin, matagtag man yung motor sir, malubak man, safety po yan, hindi po basta-basta magkakaroon ng loose connection, no? Okay, yung power loss, no? Ayan, safety po yan. Dito wala po tayong makikita mga nakasuksok na wirings, lahat po yan malinis. Okay, pwede po kasi pag mula ng sunog, ano? Pagka nakadikit yung wiring dyan, nakasuksok, ayan, pwedeng mag-short, katagalan po, no? Tapos luluwag yung mga sakit natin. Dito, safety po yan. Okay, yun, no? Ngayon, ikakabit na lang po natin yung mga pairings, tapos testingan natin. Okay, yun, no? Kahit magpagawa sila sir sa mga mekaniko, hindi na po sila mahirapan kasi walang mga wiring na sagabal, no? Na pwedeng tamaan anytime, tapos masugatan. Okay, dito, matamaan man ng tools, hindi po basta-basta lalabas yung tanso, meaning hindi masusugatan po, no? Okay, kabit na natin. Alright, natapos na po natin yung motor sir, no? Ayan. Ngayon, testing po natin, no? MDL, PIA horn, combo lights, rapid horn, horn switching, voltmeter with charger. Ayan. Dito, ito po yung stock headlight, no?
Ito po yung mini driving natin. Ayan. Okay, kung mapapansin nyo, no? Pakaliwanag po niyan mga sir. Dito sa area natin, maliwanag pa, pero yung mini driving, kitang-kita na po. Mas malakas po siya ng halos 5 times po, no? Compare sa stock headlight. Ito po yung headlight, ito po yung mini driving. Okay, high and low. Ayan. Tapos passing light, no? Naglagay na po tayo dito. Para sa combo lights po yan mga sir. Ayan. May mga nagtatanong, sir, ba't tayo naglagay pa ng additional na switch dito, no? Para sa passing. May passing naman po dito. Ganito po yan mga sir, no? Dito, passing light for headlight lang po ito. Okay, pwede naman nating i-connect dito yung MDL. Ang problema, once na mag-high tayo ng headlight, sasabay po yung MDL, which is pangit po, no? So, ang ginawa natin, para pwede pa rin tayo mag-high and low ng MDL, ng headlight, high and low, nang hindi po nagsasabay. Okay, ang ginawa natin, naglagay tayo ng passing light, passing switch, no? Para sa combos po. Okay, try natin, passing light. Ayan, sabay po yung headlight. Pero pwede pa rin tayo mag-high and low ng headlight nang hindi po sumasabay yung mini driving. Ganon din po sa mini driving, no? Okay, pero pag nag-passing, sabay po lahat. Ayan, yan po yung difference ng gawa natin sa iba, no? Usually, pag nag-passing, MDL lang po yung ilaw, dito, sabay po ang headlight. Ang purpose naman natin dyan, mga sir, para kung sakali nag-high tayo ng MDL, usually wala nang passing, no? Dito, meron pa ring headlight na mag-backup. Okay, yan po yun, no? Ayan. Kahit po naka-high yan, no, mga sir, naka-on yung MDL, magpapassing pa rin po yan. Kahit naka-on po lahat. Pero pag pinatay natin na lahat, automatic sabay po yan. Sa kusina, ganun din po, no? May rapid horn na rin po ito. Okay. Yan po yung combo lights natin, mga sir, no? Stock horn, back to stock. Wala po tayong nilagay na blinker para pag nagpa-restro, wala po tayong magiging violation, no? Okay, tapos sa loud horn, doon naman po mag-activate yung horn passing. Yun, no, may ilaw na po. Tapos rapid horn, long press lang po ito, no? Okay, passing light. Kahit po naka-on yan, nag-passing, meron busina. Kahit po naka-high yung headlight, nag-passing, meron pa rin busina. Okay, may function pa rin po, no? Kahit po mag-high tayo ng MDL o nag-passing, meron pa rin po busina, rapid horn. Okay, tapos ito po yung additional sir, no? Voltmeter with charger. Ayan, 3.0 amperes na po yan, no? Fast charging na. Meron na rin digital meter para sa monitoring ng baterya natin, no? Okay, may on-off na rin po yan. Para in case na hindi gagamitin, pwede pong patayin. Ayan, may takip na rin po, no? Para pagka maulan, magpa-motor wash tayo, hindi po basta-basta inaabot ng tubig, ano? Okay? You know, MDL, high and low, headlight, high and low, passing light. Okay? You know, mamaya babiyahin na po ito ng Bicol. Okay? Ayan. Sir, anong oras ka alis, sir? Madaling araw, no? Okay, ingat po, sir, ha? Ayan, no? Saktong-sakto to sa mga highway. Okay? Sa mga gusto pong pagawa, no, direct message nyo lang po, MJ Works. So kaya punta na lang po kayo dito sa shop, no? First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.